Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Today is June 13, 2025. Mapalad po tayo that we will be able to hear the gospel of the Lord for today. It's already 6:30 dito sa aming lugar. Ang ating pong mabuting balita ay hango sa sulat ni San Mateo chapter 5 verse 27 up to 32. Papuri sa iyo, O Panginoon. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ngayon ay parang hindi magandang pakinggan kasi parang ang daming ang utos dito ay mabigat. Dati, wag kang makikiapid. Ngayon, tumingin ka lang ng mahalay na pag nanasa sa isang babae, ay nakiapid na tayo. So, ang sabi ni Jesus, kapag ang mata mo ay siyang naging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo at itapon. At itapon. Ganun po kaya talaga ang dapat nating gawin kapag nagkasala tayo. Ano ba yung nagkakasala sa atin? Paano ba nagkakasala yung mata natin? 'Di ba ang mata hindi naman yan magkakasala kung hindi natin kung tayo mismo ay hindi iisip ng masama. Ang mata natin sumusunod lang kung ano yung ninanais natin. At dito, sinasabi ni Jesus, na-exaggerate niya na kung ayaw mong tigilan yung pagkakasala o ayaw mong pagsisihan yung mga pagkakasala at ang paggawa ng kasalanan, mas mabuti pa nga, sabi niya, na parang tanggalin mo yung part ng bahagi ng katawan mo na nagiging sanhi ng pagkakasala mo. So, ito lang po yung niya, ang ibig niyang ipaliwanag sa atin. Na mayroong mas mataas na
na mahalaga or mas importante kesa doon sa ano natin, sa physical or sa katawang lupa natin. Kasi itong katawang lupa natin, mas lower ito kesa doon sa kaluluwa natin na hindi namamatay. At ito'y mapupunta doon sa estado na kung saan mayroong impyerno at mayroong langit. Ngayon, kung itong lower o itong mababang bahagi ng ating katawan o ng ating pagkatao, yung ating katawang lupa, kung ito ay nagiging sanhi ng ating pagkakasala, sinasabi ni Jesus na mas magandang tanggalin mo na lang yon sa iyong katawan, kung anumang parte ng katawan. So pinapaunawa lang sa atin ng Panginoon na ang ating kaluluwa ay mas mahalaga, mas importante kaysa yung sa katawang lupa natin, na kailangang alagaan natin ang ating kaluluwa na hindi tayo magkasala. Kasi hindi naman yung katawan natin ang nagkakasala talaga eh. Yung tayo mismo, kung ano yung mga ninanais natin, sumusunod lang yung katawang lupa natin. At kung gusto nating itigil ang ating pagkakasala, kailangan nating pagsisihan, ihingi natin ng tawad at pumunta tayo sa sakramento ng kumpisal. At doon mabibigyan tayo ng grace o grasya ng Panginoon upang labanan ang mga temptation at yung pagkakasala, para matigil din natin. Ang espiritu na nasa atin ang siyang magbibigay ng kalakasan para mapagtagumpayan natin lahat ng mga temptation sa buhay. So sana po malinaw po sa atin ito, at sana natulungan kayo. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig, and God bless mga kapatid.